Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo. Magsisimula na po tayo sa ating gawain. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Ang mga pinagalaman po sa bawat isa. Amen. Bago po tayo magsimula, maglalangin muna tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, maraming salamat po sa umagang pinagalaw mo po sa bawat isa. Salamat, Lord Jesus, nandito kami para papurihan ka, pasalamatan ka, taasan inyong pangalan. Ngayon, Lord Jesus, patuloy may kami na inyong guidance sa aming gawain ngayong umaga. Ikaw, Lord, ang mamuna sa bawat isa. Sa tutugtog, sa kakanta, sa magbibigay ng mensahe, ikaw lamang makita at ikaw lamang maitaas. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. Bago tayo magsimula, pagkakas natin ang bawat isa, i-welcome po natin ang bawat isa.
Gusto niyo?
show you, God of strength. I bow to you in my brokenness. No other king could have so humbly come. Lift my soul and hear my heart. I have nothing more than all you offer me. There is nothing else that's so worth to me. I love you, Lord. You rescue
Hello po. Morning po ulit sa ating lahat. Morning. Yun. Amen po ba tayo na talaga sa buhay natin, ang Panginoon lang kailangan natin? Amen. Muli, palakpakan po natin siya. Walang Panginoon. Ngayon po idadako po tayo sa ating pananalangin para po sa ating mga kabataan. Si Adam. Ayan. Wala na ayun, hanggang sila. So, itong gawain po ito isa po sa pinakamahalaga na tungkulin po bilang mga magulang at pangalaga ng mga batang ito. Yung patuloy, may papanalangin natin sila lalapit sa ating Panginoon. Kaya bigyan po natin ang pagpapala sa mga batang ito. Iunan po ating mga kamay sa kanila. Tayo po manalangin. Magpasalamat sa Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Panginoong Jesus, tunay nga Lord na kami nagpupuri ng papasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa bawat isang batang natin ito, Panginoon. Kaya hindi sa mga bata, Panginoon, na wala rito, dalangin namin yung patuloy na pag-iingat, pagpapala, yung guidance, sa inyong protection. Alam namin, Lord, na sa mundong ito, mahirap, Panginoon, ang kanilang lalakaran. Pero Lord, sa pamumunan Diyos, kanilang mga buhay, magiging madali at maayos ang mga bagay nito. Ipong patuloy, Lord, na mag-bless din naman sa kanilang mga magulang at guardian. Pagpalain naman po sila, Lord, upang mai-provide yung bawat pangailangan ng mga batang ito. At hindi lang yun, Panginoon, sa material na bagay. Ito sa mga bagay na patungkol sa inyo, na patuloy namin ipapaalala sa kanila kung gaano ka naging kabuti sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, kinakas namin ng mga batang ito, pagpalain na po sila, Lord, sa kanilang lahat ng gagawin. At kung ikaw rin magbigay ng knowledge and wisdom sa kanila, Lord, na kanilang mga gamit sa isang pag-aaral. Maraming salamat nga po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Okay? So ngayon po, dadako po tayo sa ating offertory. Kaya pagkaya po natin ginagawa, ibibigay po natin yung pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na meron sa ating buhay. Kaya hinihiling ko po lahat na tayo po'y manalangin. Pasalamat sa biyaya ng Panginoon. Panginoong Jesus, salamat nga po, Lord. Alam namin, Lord, na sa buhay ito, sa buhay namin ito, wala kaming pag-aari. Bagkus ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa iyo. Kaya Lord, hayaan mo na sa mga oras na ito, maipakita namin aming pagmamahal, ang aming katapatan sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay. I-bless nga po yun ng bawat isa na tunay na Lord na magkaroon kami ng kasiyahan na maging kabahagi pa rin ng para sa iyong gawain sa pamamagitan ng pagbibigay. Pagpalain nga po yun ng bawat salapi na maliligong at patuloy Lord, dalangin namin yung patuloy na pagbibigay ng knowledge and wisdom sa tagapag-inok ito. Muli Lord, ipapasalamat kami sa lahat-lahat ng bagay kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon po dadako po tayo sa ating mga announcements. So nangyari po yung last Thanksgiving ngayon po natin po. So nakakatuwa po na marami po na natin. Nung una medyo parang pero salamat
naging maganda po. Kasi dahil nga po namin parang dalawang ganito po yung ano. Kung nakita niyo po dun sa post natin sa GC, ayun, nandun po yung mga picture ng ating pong Thanksgiving night. Kaya yun nga po, patuloy kami nag-i-invite dahil napaganda po itong gawain nito na ito po yung ating chance para ma-share po natin kung gaano po naging kabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya in-invite po namin ka every last Wednesday of the month po yung ating Thanksgiving night. Ayan nga po, meron po, yan. Kung meron po tayong mga suggestions, requests, and concerns, pwede po tayo mag-email. Ano po yung natin, yung email address po natin? Yan, wala din po. Yun. So, sabi po dyan, pateros@gmail.com. Puro maliliit. Dare-darecho. Yun. Okay po, at ating Facebook page, yung PC Pateros Evangelical Church. Yan po, makikita niyo po dyan yung mga pinopost regarding po sa ating mga activities. And, happy birthday! Meron po tayong birthday celebrants from November 15 to November 11. Una po, 15, 5, 11, balik. Pabalik. So, si Natalie Dumanillo, andyan siya. Si Gilbert, November 6, andyan din siya. Si Narciso, Mabit ang return. Yan. And si Michael Castro, November 6. Si Val Reyes, November 7. At si Tasha Lynn, November 17. At November 9, marami, no? Si Marie, nasa Roma. November 10, si Princess Espantiao. November 10 din si Maria Luca. Meron sa akin, November 11, si Ate si Paolo Bon, November 11. Meron sa yun. So wala na po mga muli. Happy birthday po sa mga magdiriwang at nagdiriwang na maging sa mga natapos na nag-celebrate na kami mga birthday. Pero yun nga po kailan kayo nag-birthday sa amin, Pastor? Kagabi? Kanina. Yun po. Sino po nakakilala dito kay Amalia Puentes? Ayan. So, kumuha po ako ng taga-Puento ngayon eh. Ayan, kasi nagandahan po ako doon sa interview. Kung alam na po natin yung interview kay Aga Mula regarding kay Amalia Puentes, pakinggan na lang po natin yung kwento nila. Ayun. So kung narinig po natin, sabi po doon, na sabi nga no,
ni Boy. Sabi niya, kung alam po daw natin yung sinabi ni Steve Jobs, sabi nga who wants to be a billionaire in a cemetery. So maganda po ang buhay. Pinapakita dito, sabi rin ni Aga Mulak, nakakalungkot isipin na yung isang taong mayaman, pero sabi nga nakahiga sa dun sa deathbed. So nakakalungkot pong isipin na gano'n. Na minsan sa buhay natin, nagpipurso tayo ng kayamanan, pero ano nga yung kapalit nito? So sabi nga naman din ni Aga, mahalaga yun. Pangarap natin yun na magkaroon ng magandang buhay. Pero po natin masyadong i-pursue sa ating mga buhay yung gano'n. Pero ang mas mahalaga pa rin daw yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Dapat makontento tayo sa anong bagay na meron po tayo, na biyaya ng Panginoon. Yun po, hindi ko na po patatagalin at darat tayo makikinig ng mensahe na dadalhin sa atin ating buting pastor, Pastor Romeo Velasquez. Good morning po. Happy birthday po sa lahat ng magsa-celebrate ng birthday. Okay lang po kung gusto niyo maghanda, pero huwag niyo kami kakalimutan. So, ganda nung sinabi ni Kuya ko. Sino po rin gusto niyang yumaman? Yung totoo. Yung totoo. So, yung mga tinagtaas po, hindi yayaman. Hindi, joke lang po. Sino po gusto niyang yumaman? Reading ko. Lahat tayo. No, kasama po ako doon. Kasama po ako doon. Kaya lang, ang tanong, anong purpose mo? Bakit gusto mo yumaman? Maraming isipin tayo. Maraming pwede natin isipin. No, bakit gusto natin yumaman? No, kasi, hindi ko alam yung mga nanalo kaya. Mga nanalo kaya sa eleksyon, ano kayo nasa isip nila? Yung dati na lang mayaman. Okay lang yan. Parang naalala ko tuloy merong isang sa eskwelahan, merong isa na pinasusulat sila. Kung ikaw ay naging milyonaryo, elementary kung ikaw ay naging isang milyonaryo, ano ang gusto mo pa? No? So, lahat nagsulat maliban sa isang bata. Di nagsulat. Sabi gano'n, tinanong siya kayo ng teacher, bakit di ka nagsulat? Ayoko po. Ayun. Hindi, bakit na ayoko? Basta ayoko po. So, kakapihit lagi ka sinabi rin. Hindi ko na po ina-assume na maging milyonaryo, dati na po akong milyonaryo. Yun pala. Nung may mga bagay kumisan, gusto pa natin, pero meron na pala tayo. Pero bago tayo pumala, tayo pumali manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil naniniwala po kami, ang tunay na kayamanan ay nanggagaling po sa iyo. Kaya hayaan po, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga salita na pinagkaloob po sa amin sa araw na ito, maging handa po kami tanggapin ang katotohanan. Hayaan po, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe na pinagkaloob po, maging eye-opener po sa amin kung ano pa talaga ang ibig sabihin ng pagiging mayaman. Muli, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sabang dalangin. Amen. Amen. Pagkaya ko na sinabi ko, is it okay to be rich in this world? Okay lang ba na maging mayaman? Sa tingin nyo? Okay lang ba na maging mayaman? Kaya lang, ito mabigat, kaya lang, tingnan po natin mabuti. Sabi ko dito sa Lucas 16:9, basahin ko natin. Sabi diyan, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. So base dyan, sa binasa natin, okay lang mag-acquire ng wealth as long we use it for good. Reading ko, okay lang na tayo ay magsikap, yumaman, para sa kabutihan. Sasabihin ba, mabuti naman po iniisip ko . No, actually, ako sa akin po, personal ko yun po, meron po akong business na gusto mangyari. Ang nasa isip ko, pag ako yumaman, magtatayo ako ng isang malaking building. No, magtatayo ako ng malaking building. By the way, hindi po ako tumataya ng loto baka isipin nyo, baka may naglalagay po doon sa
baka meron tayong, may box tayo na, di ba, para sa tangan nyo, tinatawag natin suggestion box. Baka mamaya meron maglagay dyan ng ticket Kasi may nangyari po yan sa Maynila Nung tinignan yung yung pinaka-cross, ang dami puro ticket ng sweepstakes sa ng loto, nilagay doon. Kasi gusto yumaman. No? Gusto yumaman. Again, sinasabi ko po, hindi po masama na tayo ay mag-ambisyon na yumaman. Okay? Hindi po masama yan. Base mo sa pinabasa natin, use worldly wealth to gain friends for yourselves. Pasinig po ninyo. Pag mayaman ka ba, marami kang kaibigan? Totoo hindi. Ang dami mong kaibigan, kahit hindi mo makilala, naging kaibigan mo Tama? Po, so okay. No? Para kapag nawala na rin tayo, mananatili yung, pagpunta natin sa langit. So again, doon ka rin ko po hindi po ibig sabihin pag marami kang pera, sure ka pumunta sa langit. Hindi po yan ibig sabihin na, mabuti maniwanan mo. Baka kasi mamaya sabihin, ay si Pastor, kaya pala yung iba, hindi na nag-church kasi nagpapayaman. Kasi pag yumaman ka raw, pupunta ka. Hindi po! Kaya nga sinabi niya, gamitin natin yung yaman sa mundo para makapag-win ng kaibigan. Kaya na sinasabi ko, di ba madami kang kaibigan pag marami kang pera? Pasilin mo ninyo. Pasilin mo ninyo. Pero pag wala kang pera, wala na kaibigan. Wala na kaibigan. Sana hindi ganon. Kaya sabihin mo sa tabi mo, hindi ka ganon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka ganon. Hindi ka ganon. No, walang ganon. No, walang ganon. No, again, tingnan natin, isa-isay natin. Bakit okay lang na magkaroon ng kayamanan? Again, yung tinatawag natin kayamanan dito, galing sa maganda, hindi galing sa kung saan ang galing yung kayamanan. Tama po natin. Baka maging kagaya tayo yung style Robin Hood. Yung Robin Hood, sino nakakilala mo kay Robin Hood? Ayun, iisa lang. Hindi kayo nakapanood. May papalabas ulit yun. May papalabas ulit. Ano bang isa ni Robin Hood? Na nakawin yung kayamanan ng mayayaman, ibibigay sa mahihirap. Para pag titignan mo, parang maganda naman Maganda yung kanya. Pero, hindi pa rin maganda yung pinanggalingan. Di ba? Ninakawan mo yung mayayaman. Yung mayayaman, bakit ba yumaman mo? Dapat alam mo. Baka naman nagsipag. Nung bata pa lang siya, nag-aaral siyang mabuti. Nagsigap siyang mabuti. Di ba? Tapos biglang nanakawan lang ni Robin Hood. Kaya, wala pong Robin Hood sa atin, Sabi mo sa katabi mo, walang Robin Hood. Walang Robin Hood. Dapat hindi ganon. So, tingnan mo natin kung bakit sinasabi ng ating Panginoon na gamitin natin yung worldly na kayamanan. So, alam naman natin kung ano yung worldly. Of course, yung mga kayamanan. Tingnan natin. Una-una, gamitin daw natin ito for God's glory. Yung kayamanan. Pwede mo pakisabi, pakibasa po yung Proverbs 9. 1, 2, 3. Kasi alam niyo po, bakit po sinasabi ito? Alam niyo ba na mayroong lumalabas ngayon na katuruan na kapag yumaman ka raw is kasalanan? Alam ba niyo, mayroong katuruan na gano'n. No, kaya maski yung leader, ayaw nila yung leader na yumaman. Bakit? Bakit kayo yumaman? Dapat kayo yumaman, dapat gagaya ka ng pangkaraniwan na naglalakad, maging practical po tayo. Sa si Rita? Ay, nandiyan sila kapatid Okay ba magmula doon sa Kapistrano na dito maglakad? Okay lang ba? Parang okay, no? Pero, mas okay kung sasakay ka mula rin hanggang dito. Tama? Para hindi ka mag-amoy? Pawis. Amin yung mga katabi niyo. Diba? Ano yung mo sabihin? Ano yung sabihin? Maging practical pa tayo. Okay maglakad para makapag-church, sacrifice. Pero mas okay kung meron kang sasakyan mula ron papunta rito para hindi ka maging amoy pawis. Tama? So again, pwede na yung kayamanan mo o kung anong meron ka, gamitin mo para kay Lord. Okay ba yun? Sir, okay lang kung gamitin kita, like example. Okay lang. Sige. May talent siya, sir, mag-drive. Napagka ka na ba? Napinagdadaw siya. So, hindi ka kasalanan din sa pinagdadaw. Pinagbawa lang yung pala na meron kang talent sa pagdadrive, tapos nabangga ka pala.
Kaya nga, may talent sa ganun. Pero, ginagamit niya ito para kay Lord. Bakit paano? Sinusundo niya yung mga taga-apostolado papunta rito. So, ginagamit niya yung kanyang talento para kay Lord. Okay ba yung talent natin? Gamitin natin? Kaya nga po, nakakatuwa yung sinabi ng kapatid na doon eh. Kung sino-sino yung gustong tumugtog, magpakanta, bagamat mayroong mga tinatawag po tayong mga requirements, pero bakit ini-encourage kayo? Kasi gusto natin kung ano yung meron kang talento, which kasama po ito sa word, gamitin mo para kay Lord. Tama? Gamitin mo para kay Lord, hindi mo pwedeng itago mo yan. Gamitin mo para kay Lord. Sayang naman. Sayang naman. Bakit? Kasi gusto ni Lord gamitin yung talent na meron tayo. Tingnan po natin sinasabi sa Deuteronomy 15:11. Deuteronomy 15:11. Sabi diyan, there will always be poor people in the land. Palagi meron. Therefore, I command you to be open-handed toward your brothers and toward the poor and needy in your land. So, ibig sabihin, kung anong meron tayo, kailangan i-share natin. Okay? Hindi tayo binigyan ng kayamanan just to hoard. Itago lang natin. Sinasabi niya, gamitin natin dahil mayroong mga mahihirap na nasa paligid natin. So again, ini-encourage tayo ng Lord na gamitin natin kung ano ang meron tayo. Gusto niya, maging open-handed tayo. Bawal kay Lord ang imot. Bawal kay Lord ang madamot. Bawal kay Lord ang selfish. Bawal kay Lord yung lahat na lang gusto mo. Ano yung sabi ni Chris natin? Yung kwentong kapwa? Gusto ko ako na lang yung kapwa, ako na lang yung palagi binibigyan. No! Hindi pwede. Dapat tayo, kaya tayo pinagpapala ng Lord. Dahil gusto ng Lord yung kayamanan na meron tayo, gamitin natin para sa kanyang kaluwalhatian. Wala na pong iba. Tingnan po natin yung kwento dito sa Matthew 26:10-13. Sabi dyan, yung kwento po kasi nito, tungkol sa isang babae na napakamahal na pabango, binuhos niya sa ating Panginoon. So, nang umaangal yung kanyang mga disipulo, sabi ng mga disipulo, bakit sinayang yan? Pwede yan ipagbili para sa mga mahihirap gamitin. At yung sweldo na noon, sweldo na noon ng sinasabi, sweldo na ng isang taong namamasukan. So, ibig sabihin, ganun katindi yung pabango na yun, mahal yun. Ano kaya katapat ko? Still odor? Hindi ko alam kung anong gamot ng pabango na yun. Pero isang alam ko lang, mahal. So, dahil mahal siya, binuhos sa ating Panginoon Jesus. Anong sabi natin, Panginoon? Hayaan niyo siya kasi inihahanda niya yung aking malapit ng kamatayan. Again, ginamit yung kanyang natitira kung ano man yung meron siya na kayamanan, yung pabango, para ang Lord ay makapurihan. At ako sabi, doon sa ko yung pagbinasa ko ninyo, mahaba yan eh. Kung na po yung inano, kinukwento ko lang po sa inyo. Anong sinabi? Yang babae na yan, na nagbuo sa akin ng pabango, habang pinapangaral ang salita ng Diyos, palaging maaalala ang kanyang pangalan. So, ibig sabihin, mag-iiwan pala ng legacy yung ginagawa natin na maganda para sa ating kapwa. At hindi mo magagawa basta-basta yan kung wala ka nito. Ha? Kung pwede yung servisyo mo, kaya lang malaking bagay po ito. Malaki po maitutulong ito. Ha? Parang kaya po nito. Kasi minsan nakakanya tayo, di ba? Hindi, minsan mag-asawa. Di ba, basta magsama lang tayo. Magmamahalan tayo, mabubuhay tayo. Sige nga, ipambili mo, ipambayad mo ng kuryente, yung pagmamahal na yan. Ipambayad mo ng tubig na inumin mo. Kailangan natin ang kayamanan o pera. Hindi mo pwedeng, hindi mo kailangan yan. Mabubuhay tayo sa pag-ibig lang. Sige, bumili ka sa palengke ng pag-ibig. Pagbilan mo ng 2 kilong pag-ibig. May mabibili ka ba sa palengke ng pag-ibig? Wala. Kailangan mo lang pera. Again,
Hindi ko po pinopromote ang pera. Kaya lang, yung pera pwede ipagkaloob sa atin ng Diyos dahil gagamitin natin ito para sa glory ng ating Panginoon. Wala pong iba. Kaya pag pinayaman ka ng Lord, gagamitin ka lang na channel of blessings. Ano ibig sabihin? Masarap mo yun. Gamitin ka channel of blessings. Na maraming tao makakilala sa Panginoon dahil sa ginawa natin na kabutihan. No? Pangalawa, bakit okay lang na magkaroon ng kayamanan? If it will lead to humbleness. Pakibasa po. 1, 2, 3. Base po dyan, okay lang na magkaroon ka ng kayamanan basta ikaw ay mababa ang loob. Yung sasabihin mo, hindi, kaya ako naman nakangkang to kung dahil kay Lord. Kaya naman ako nakatapos ng pag-aaral dahil kay Lord. Kaya naman ako nabubuhay dahil kay Lord. Kaya naman ako nagkaroon ng kotse dahil kay Lord. Kaya naman ako nakapagpatayo ng bahay dahil kay Lord. Dapat palaging kay Lord. So lahat ng bagay, lahat ng kayamanan, magdadala sa atin to para maging humble. Huwag naman yung obvious. Yaran na kayamanan dahil kay Lord. Halatang halata. Halatang halata. Huwag! Pakita natin. Pakita natin. Paano mo ipapakita yan? Na kahit nando ka na sa TikTok, pwede ka pa rin makipag-usap sa mga pangkaraniwang mamamayan. Di ba? Huwag lang ito yung eleksyon. Bumababa, naglilingkod. Hindi tuwing eleksyon lang yun. Tama? Hindi tuwing meron ng kailangan sa tao. Yung kayamanan natin magdadala sa atin sa pagiging humble. Ano sabi diyan? Dapat palagi natin iniisip na yung ability na meron tayo dahil kay Lord. Bakit ka naging dalubhasang driver dahil kay Lord? Bakit ka naging dalubhasa sa IT dahil kay Lord? Bakit ka naging dalubhasang engineer dahil kay Lord? Dahil palagi kay Lord. Kung ano yung meron ka dahil kay Lord. Tama ba yun? Palagi natin isipin dahil kay Lord. So again, hindi masama ang yumaman. Okay? Ang masama kung gagamitin mo na pang sarili lang yung kayamanan mo. No? Kaya sa totoo lang po, tuwang-tuwa po ako pag narinig ko palagi si Ramon ang bilyonaryo. Palagi sinasabi niya, hindi, yung pera na meron ako, gusto ko gamitin. Para gamitin ko para doon sa kapakanan ng maraming tao. Para matuwa ang Diyos, maraming mag-bless. Sabi niya, sabi ko, mga itong si Ramon ang Kristiyano na. Sana nga. Kasi sinasabi niya, itong pinaka-alin pag namatay ako, hindi ko rin madadagyan. Tama. Tama ba? Meron ba nakakasiguro dito pag namatay? May nakikita tayo. May nakamatay, nilagay yung cellphone. Kaya na magagamit kaya niya yun? Magaling lang po. Saan mo siya mapupunta? Magagamit kaya yung cellphone na yun? Baka nakawin pa yun sa Puerto Aabangan yun. Pag nawala nila, lalo sa Chinese Cemetery, nakaabang yung mga kaya nilalagay nila yun. Para dalhin niya para sa kabilang buhay. Ha? Cellphone, mamahalin, magagamit sa kabilang buhay. Wala na pong kailangan na gano'n kasi yung communication doon, hindi na kailangan na mag-charge ka pa. Dahil nandun sila si Lord, hindi mo na kailangan yung mga bagay na yun. Diba? O kaya, kahit maglagay ka pa ng sisiw. Diba? Pag sa kabahoy naglalagay ako, hindi ko malaman kung bakit pa may sisiw. Sino ba nakakaalam ko rito? Bakit pa may sisiw doon sa ibabaw ng kapapang may patay? May nakakaalam ko ba rito? Ha? Baka may pagkain daw? Pag lumaki ng sisiw, pwede nang magiging unlocks. So, parang hindi ko maisip. Hindi ko lang po maisip. Bakit kaya mayroong sisiw? Di ba? Mayroong sisiw. Sabi ko, baka yung bata ito gusto niya mag-alaga ng sisiw, kaya wala nang bigay sa kanya ng sisiw. Kaya, nung namatay, saka naglagay ng sisiw. Di ba? Kasi minsan gano'n, di ba? Naku, bakit pumili pa naman ako ng paborito mong mansanas? Bakit nabuhay hindi mo binili? Bakit mo namatay, saka mo binili ng mansanas?
So again, it will lead to humbleness. Okay, kapag ito'y ginamit mo sa pagiging humble, tingnan po natin yung Proverbs, sabi sa Proverbs. Humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life. So again, yung pagkababaan daw po ng loob, tsaka yung pagkakaroon ng takot kay Lord, isa na po kayamanan. Isa na po kayamanan. Totoo yan. Bakit kayamanan yan? Pag may takot ka kay Lord, sa tingin niyo, bakit kayamanan? Kayamanan niya, bakit? Ingatan mo yung katawan mo. Tama? Ingatan mo yung katawan mo. Hindi mo apusuin yung katawan mo. Bakit? Dahil alam mo, paparusahan ka ng Lord kapag giniba natin itong katawan natin. Hindi mo apusuin. Ha? Hindi mo apusuin. So again, health is wealth. So kapag malakas tayo, kayamanan yan. No? Kahapon, naglalaro dyan yung mga bata. Naglalaro yung mga bata ng basketball. Ayaw, kung naalala ni Mac. Pagdating ko doon, binigay sa akin yung bola, eh, hindi ko mapahindihan yung mga bata. Nag-shoot ako. Pag-shoot ko, kapos. Nasakitan ng galit ako. Bakit? Hindi na ako nakapag-exercise eh. Hindi na ako nakapag-exercise eh. Ewan ko lang kay bro. Kung kaya ko, isa, nagkaroon kami ng basketball sa Laguna, lalo ko, lakas pa eh. Hindi ko na mayamat yung braso ko. Anong ba ibig sabihin? Kailangan ingatan talaga yung katawan. Health is wealth. Tingnan po natin yung Proverbs 15:33. The fear of the Lord teaches a man wisdom, and humility comes before honor. So again, yung humility kailangan makita sa atin. So kayamanan po yun. Kayamanan po yun. No? Pangatlo, makikita po natin kung bakit ang wealth ay mahalaga. Letter C, it will need to be diligent. Diligence. Sabi niya, pakibasa mo, 1, 2, 3. So, di ba kapag ikaw, yumayaman ka lalo, hindi mo ba napansin, pag yumayaman ka lalo kang sumisipag? Eh wala, kung napansin po ninyo, eh dati, ano ba, titinda ka, kumikita ka lang ng 1.5 isang araw. Ba? Ano gagawin mo? Dodoblehin mo. Kung dati yung lomi, kumikita lang ng 1.5, dodoblehin mo ngayon kilo. Doblehin natin yung ano natin para mas maraming benta. Di ba nagiging diligent ka? Maganda pong yumaman dahil lalo na kapag may nagiging masipag. Yung moral mo tumataas. Diba? Tumataas yung moral mo, lalo kapag nagpapakasipag. Ewan ko lang, may nakita na ba kayo na kumikita, malaki kita, tapos sabi niya, tama na yan. Huwag na natin ituloy. May ganun ba? Usually, gagawin mo, doblihin mo, kakayod ka ng gusto. Bakit? Nakita mo maganda pala eh. Nakita mo na ito pala yung makakatulong sa atin. So again, yung pagiging pagkasenso pagyaman natin, nagtutumulak ito para tayo maging masipag. Tama? Eh ko lang, nakakita na ba kayo ng mga tao na yung mga tao sila lalo naging tamad? Wala, no? Wala. Usually, lalo ka magpapakasipag. Lalo kang mag-iisip. Ano pa yung gagawin natin para mas mapabili ito? Kung yun natin, dahil nandun ang mga inaano, gagawin kaya natin ng pati yung packaging, pati yung mga ano, gagandahan mo. Ha? Bakit? Nakita mo kasi na mayroong magandang resulta. So again, hindi masama na magkaroon ng kayamanan. Dahil kung ito'y gagamitin mo sa positibo, po pwedeng maging daan ito para lalo tayo umasenso. Ha? At magiging daan ito para mas lalong ma-highlight yung kabutihan ng Diyos. Parang ganito. Halimbawa lang po nangangaral ako tungkol sa tinatawag po nating kayamanan na pwedeng ibigay ng Lord. Tapos nakita niyo ako, wala man lang akong sapatos sa maayos-ayos. No? Ano kaya iisipin mo? Ikaw na nakikinig. Ayoko lang maging leader ng church. Kita mo yung itsura niya. Kawawa naman. So, ibig sabihin, hindi natataas yung pangalan ng Diyos kapag tayo ay naghihirap. Again, hindi ko po sinasabi na yung mga may hirap, wala na po kay Lord, ha? Mabuting maliwanag. Pero, ang isa pong batayan na ikaw ay talagang malapit kay Lord, mayroong blessing. Kaakibat po yan, hindi po pwedeng hindi kasama yan, kasama yan. Again, hindi ko po sinasabi na pag wala kang bahay, hindi ka na pinagpapala ng Lord.
pinagpapala ka pa rin. Bakit? Pero yung kahit na gano'n lang yung bahay mo, nakakatulog ka ng maayos. Talo mo pa yung nandun na aircon ng bahay, pero hindi makatulog, kailangan pa uminom ng haba, kailangan pa uminom ng ano para makatulog. Kaya nga palagi ko sinasabi, natutuwa ako sa mga carpentero, mga laborer. Hindi mo ba napansin mga laborer? Pagkatapos magtrabaho, pag natulog yan, naghihilig pa. Samantala kung minsan yung mayayaman na lang sa malaking bahay, kailangan pa uminom ng, kailangan sipahin pa ng kabayo para makatulog. Diba? Kailangan pa uminom ng kung anong mga inumin na para bumagsak makatulog. Samantala ito, karpintero, makikita mo. Napagod. Paghiga ito, kahit nakapraso ng higa, makita ko. Samantala yung isang mayaman na sa malaking bahay, hindi makatulog. Bakit? Tandaan po natin, ang basihan po ng kayamanan ay hindi lang sa mga material na meron ka. Yung masatisfied ka kung anong meron ka, sufficient na po yun. Of course, yung pinag-uusapan po natin dito, yung extra na yaman na pwedeng ibigay na po. Again, hindi masama ang imaman kung ito ay magdadala sa iyo para ang pangalan ng Lord ay maitaas. Para tayo ay maging masipag. Para tayo ay matutong maging humble. Yun po ang maganda. No? Kasi, alam lang po, kung sasakayo kayo, sino po rin yung mga taga-Batangas? Meron ba rin yung taga-Batangas? Alain? Wala. Alam niyo po ba, kasi ako taga-Cavite ako, pero nahaluan kami ng Batangueño. Alam niyo ba sa Batangas, mayayabang. Kasama po ako doon. Nahaluan po ko ng yaman. Alam niyo sa Batangas, yung sinasabi niya, maubos na ang yaman, huwag lang ang yabang. Kahit wala na, pipilitin pa rin abutin ng isang bagay. Again, hindi gusto ng Lord yun. Ang gusto ng Lord, talaga, magkaroon tayo ng tunay na kaugnayan sa Kanya. Yan. Siyempre, ito papasok tayo. Hindi po akong huhulihin yan. Gusto lang po rin yung makinig. Okay, pasok tayo. Ayan. Sila po yung araw-araw natin, sila po yung araw-araw nagtsatsagang pakinig sa sila, nagsasalita po tayo sa kanila. No. Tama-tama ka rin yung matatapos na po. Dadaputin na pala ako. No? Pero again, sabi niyan, it will need to be diligent. Diligence. Again, ulitin ko po, hindi masama ang yumaman. Ang masama, pag yumabang. Ha? Bakit? Dapat yung kayamanan magiging daan ito para ang pangalan ng Diyos ay lalong maitaas. Kagaya binasa po natin. Dapat yung kayamanan magdadala sa akin ng magiging humble. Hindi mo pwede na hindi ka maging humble. Palagi sasabihin mo, kaya ako nagkaroon ng ganito dahil kayo. Kaya ako mataas ang atas sa pamumuhay ko dahil kayo. Palaging gano'n. Palaging it's because of God. Hindi dahil ang galing natin. Hindi dahil sa ang taas ng pinag-aralan ko. Tandaan ko natin ha. Ito, palagi rin ko sinasabi sa inyo. Meron akong barkada, kaklase ko ha. Hindi mataas ang pinag-aralan. Pero lahat ng mga kaklase namin nung high school, under niya. Puro valedictorian, puro tataas ang pinag-aralan, nakapasa ka lang. Pero may under niya. Alam mo sa sekreto po niya? Napaka-humble nitong tao na ito. Napaka-humble nitong tao ito. Kahit na siya isa sa mga mayaman, hindi po ito naging mayabang kahit kayo. Kaya kapag magkikita kami, makikita mo, nakashort lang yun. Parang kung saan wala kang makikita mahahal sa kanyang yabang. Kaya naman namin siya tinataas ng Lord. At minsan nagkausap kami, sabi mo nga sa kanya, ano mo sigurado tuwang-tuwa yung mga empleyado mo sa iyo? Totoo po. So, ito mayaman na to ha. Pag kumakais, kasabay pa yung mga empleyado. Kasabay niya kumakain. Ang kakainin niya minsan, kasi napasama ko minsan eh. Sabi niya sa akin, Pastor, kasama ka tayo. Sabi ko, saan? Sa mga inasal. Sabi ko, sige. Naku, pati siya nagkakamay. Kumakain nagkakamay. Sabagay, mas maganda yung nagkakamay kaysa paaga mo din. Sa pagkain. So again, makikita natin na kahit na anong posisyon mo sa buhay,
dapat ang pangalan ng Diyos ang may tataas. Wala na pong iba. Kahit dito po sa church, wala po tayong itataas dito kundi ang ating Panginoon lang. So again, yung kayamanan ay hindi po magiging hadlang para tayo ay matuto na bumaba sa ating kalagayan. Tingnan natin kung sinasabi dito sa Proverbs 12:24. Tingnan mo natin. Sabi niya, diligent hands will rule, but laziness ends in slave labor. Kaya kay Lord, bawal po ang tamad. Ulitin ko po, kay Lord, bawal ang tamad. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi po yan tamad. Yan ang tutulong sa atin para tayo magpatuloy. Para maging masipag. Bakit? Nakakita mo kayo ng masenso buhay dahil tamad? Nakakita ba kayo? Wala, no? Wala kang makikita na gumanda ang buhay dahil tamad. Yung, complacent lang, banding lang, ganyan. Ikot-ikot lang. Wala. Kailangan talaga maging masipag ka. The best wealth we can have is having Jesus in our lives. Mark 8:36, 37, tingnan po natin. Sabi niya, pwede mo ba sabay-sabay natin masahe? 1, 2, 3. Base dyan, kahit na tayo ay sagana sa lahat ng bagay, kung hindi natin binibigay ang buhay natin kay Lord, baliwala ang lahat ng bagay. Baliwala. So kung baliwala, sayang naman. Kung nagpapagod ka ng gusto, pero pinagpapaguran mo, wala. Baliwala. Sino pong naniniwala dito na yung hindi ka po pwedeng makaibon sa alkansyang butas? Nakakaano na po kayo nun? Para kang mayroong alkansyang butas. Yung hulog ka ng hulog pero hindi napupuno. Hindi mo alam, sinusungkit pala ng anak mo. Sinusungkit pala ng anak mo. Pag wala ka, sinusungkit pala. Bakit ko pa nasabi ito? Hindi, natatawa lang po ako. Pero, na-experience ko po yun. Nagugulat ako, bakit parang hindi napupuno yata ito? Kaya naman ganun, yung alkansya, parang, dalawang buwan na ganito pa rin yung laman, ha? Yung pala, meron ko minsan tayong mga kasama sa bahay na may mga talent. May talent. Nasusungkit pala. No, kaya sa susunod, pag mag-aalkay sa kayo, siguraduhin nyo may susi. Yung hindi matatangay. Kasi mahirap lalo pag nakalagay sa aparato, mahirap ibaliktad yung aparato. Parang sungkitin lang yun. No, kailangan, binigyan kasi naman tayo ng Lord ng talent eh. Tama ba? Binigyan tayo ng talent ng Lord. Kung meron kang mga gano'n, gawin mo ng paraan. Diba? Gawin mo ng paraan. Again, malaking bagay po na tayo ay magkaroon po na tinatawag po na kaisipan. Kaunawaan sila sa ating salita ng Diyos. Sabi mo nito sa Psalm 119, verse 40, tingnan mo natin. Sa Psalm. Sabi ka, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. Totoo po yan. Kapag sumunod ka kay Lord, hindi po pwedeng hindi kanya pagpalain. Hindi po pwede. Kasi pangako niya yan eh. Pangako niya yan. So, ang gagawin mo, sumunod ka na lang. Kasi kapag hindi ka sumunod, mababaliwala lahat ng ginagawa mo. Sumunod ka lang. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sunod lang. Sunod lang. Sumunod ka kung gusto mong magbago ang status ng buhay mo. Sunod ka lang. Ganyan ka simple. Tama? Nanay at tatay mo, sinabi sa'yo, mag-aral kang mabuti para makatapos ka. Kapag ginawa mo, magiging maganda ba yung future mo? Pag nag-aral kang mabuti? Magiging maganda. Sabihin sa'yo ng nanay at tatay mo, magtrabaho ka ng gusto. Pag sinunod mo, gaganda mo ngayon, hindi. Magiging haya-hayang buhay. Yan? Magiging maganda yung takbo ng buhay. Bakit? Sumunod ka eh. Lalo na pag kayo ka sumunod. Hindi mo pwedeng hindi ka pagpalain. Bakit? Pangako niya eh. Ang tao, pag nangako pa, hindi pa natutupad eh. Hindi pa nangyayari. Pinangakuhan ka na, gusto mo ito pa rin pa. Minsan gano'n eh, sa tao. Pero kay Lord, pag pinangako niya, gagawin niya. Ang kailangan lang, sumunod. Kapag hindi ka sumunod, huwag ka nang mag-expect.
Maraming ganun kasi. Hindi na nga sumusunod, gusto pa ng blessing. Tama ba? Hindi ka na nga sumusunod, hindi ka na nga nagsisimba. Gusto mo ba pagpalain ka ng Lord? Pasensya na po sa unang gagamitin ko, ang tatak mo. Di ba? May mga ganun eh. Hindi ka nga nag-church, hindi ka pa nagbabasa ng Bible, hindi ka pa nagpe-pray. Gusto mo pagpalain ka ng Lord, hindi mo naman kinakausap. Kasi ba, may anak ka. Di ba ba? Gusto mo bang bibless mo yung anak mo kahit hindi ka kinakausap? Pag darating mo, parang pusa ito. Pag darating ka, hindi ka pinapansin. Okay lang ba sa iyo? Ako sa akin, hindi okay. Hindi na nga lumalapit sa'yo, gusto pa pagpalain. Eh dapat yung pagpapaluin, hindi pagpalain. Hindi ka nga sumusunod, gusto mo pagpalain ka pa? Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi sinunod, palaging ganun. Sumunod ka, makikita mo. Eh kasi ibang tao, kasi pagpalain mo muna ako, tsaka susunod. Hindi pwede kay Lord yun. Sumunod ka muna, bago kita pagpalain. Actually, sinasabi ng Lord, pero tayo eh, hindi ka na nga sumusunod, buhay ka pa eh. Buhay pa tayo, tama? Blessing ba yung buhay pa tayo? Blessing ba yun? So, hindi ka na nga sumusunod, buhay ka pa. So, lalo na kaya pag sumunod ka, ano kaya pwede mangyari? Ano kaya pwede mangyari? Kaya, pasensya na po kayo sa pamanggitin ko. Hindi ko po alam kung masasaktan kayo, pero kung masaktan kayo, okay lang. Okay lang ba kayo masaktan? Natatlo na lang sunod. Okay lang ba kayo masaktan? Ngayon simple. Hindi ka na sumusunod kay Lord, gusto mo kaparehas ka ng tao na sumusunod ng blessing. Pwede ba yun? Hindi pwede. Palagi mo muna simbahan, linggo-linggo. Ikaw, sa loob ng isang buwan, isa lang. Tapos gusto mo parehas ng blessing. Pwede ba yun? Hindi pwede. Ito, araw-araw nagbabasa ng Bible. Alam niya yung katotohanan. Ikaw nagbabasa ka lang ng Bible kapag may sakit ka. Gusto mo pagpalain ka, okay ba yun? Hindi si Lord unfair. Si Lord palaging yung kanyang parehas siya. Kapag sumunod ka, meron ka. Kapag hindi ka sumunod, konti lang. Hindi pwede. No? Kasi magiging hindi makatarungan si Lord kung pagpapalain ka at hindi ka sumusunod. Hindi pwede yun. Hindi wala kang makikita sa Bible na hindi sumunod dahil pinagpala ng Lord. No way. Kasi si Lord palaging parehas siya. Gusto ng Lord gawin natin. Kasi bakit pa niya binigay yung kanyang utos kung hindi rin pala natin susundin? Lahat tayo may mga rules na binibigay. No? May mga rules tayong alam. Diba? Hindi mo pwedeng dahil hindi mo nasunod yun, dahil hindi mo alam, ligtas ka na. No, hindi pwede. Diba? Bumiyahe ka dyan, walang helmet, nahuli ka na niya ma'am, tsaka ni sir. Tapos sasabihin mo sa kanila na, hindi ko kasi alam na may ganung batas eh. Hindi pwede. Huli ka pa rin. No? Actually, wala na rin ko si Jess, hinuli yung anak ko. Walang helmet. Hinuli yung anak ko. Walang helmet. Pero, sorry po mapanggitin ko lang nung sinabi kasi nila na anak po ako ni Pastor, hindi na sila hinuli. Hindi ko na makitin ko sino kasama ko. Kaya nahihiya ako. Nung nakausap ko yung kasama nila, sabi ko sa akin, Pastor, anak niyo ba yung ganito na ganito? Oh, wala ko. Bakit? Hinuhuli ko po, walang helmet eh. Sabi niya sa akin, dapat tinuluyan mo. Sabi ko, Pastor naman sinabi, anak niyo raw. Kakahiya, Kakahiya. Hindi ko mabanggitin kung sino yun. Diba, S? Ay, nabanggit ko pala. Nabanggit ko pala. Sorry. Again, balikan po natin. Yung pagsunod kay Lord, kayamanan po yun. Sigurado po yun, kayamanan po yun. Again, hindi ko pa sinasabi na, yayaman ka, gano'n hindi. Kayamanan po yung sumunod kay Lord. Bakit? Kasi kagaya na sinasabi, kapag sumusunod ka kay Lord, meron siyang ibibigay na something. Maaaring hindi pa sa panahon ito. Maaaring sa mga susunod na panahon. Pero, ang isang napakaganda, yung sinasabi po na kayamanan na hindi po mananakaw sa atin. John 3:16. Tingnan po natin. Ayan. Pwede po, pakibasa? 1, 2, 3.
Yan po ang totoong kayamanan. Yung kayamanan na hindi masisira. Hanggang kabilang buhay, dala-dala po natin yan. Hanggang sa panahon po ito ngayon, nakakatakot po. Di ba? Lalo yung nangyayari doon sa Israel, isa po yan sa mga sign. Ginigera na sila. Ibig sabihin, yung sign na sinasabi ng magating na Panginoon, ayan na po. Ang tanong, kasama ka ba? Kasama ka kaya pag dumating ng ating Panginoon? Darating siya eh. Hindi mo pwedeng hindi sa darating na sinabi niya yun. So dating, pag dumating ba siya, kasama ka? Kasama ka ba? Dapat isure natin yung sarili natin. Bakit? Kasi hindi mo lang po nakakaalam kung kailan darating. Diba kagaya ng sinasabi, ang pagdating ng ating Panginoon parang kagaya ng isang magnanakaw. No? Na hindi mo alam kung kailan darating. Kaya dapat bantayan natin yung ating sarili. So kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, sumampalataya tayo, kayamanan na yun. Meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ito pa isang kayamanan. John 1:12, tingnan mo natin. Pakibasa mo. 1, 2, 3. Sino po sa atin gusto tayong tawagin na anak ng Diyos? Gusto ba tawagin na anak ng Diyos? Kalahin mo sinasabi ito. Mas maganda na yung tawagin yung anak ng Diyos kaysa anak ng demonyo. Ray mo, lalakad ka dyan sa tulay. Hindi anak ng demonyo. Paya kayo? Mas maganda kaya tawagin yung anak ng Diyos. At, ang daming benefits. Pag anak ka ng Diyos, ano sabi ng salita ng Diyos? Ang buong mundo pag-aari ng Diyos. So kasama ka sa makakatanggap ng pagpapala. So, kaya mo pa nun? Lahat ng meron ang ating Panginoon, kasama tayo. Ang kailangan lang, tanggapin mo, sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Again, palagi kong sinasabi ito. Wala pong pangalan ng reliyon na magliligtas o magdadala sa atin sa mas magandang buhay. Tanging, ang pangalan lang ng ating Panginoong Jesus, kapag tinanggap natin sumampalataya tayo, may buhay na walang hanggan. At, ngayon pa lang, din pa lang, may tatak na tayo. We are sealed as a child of God. Isipin mo, gaano katindi pag tinawag kang anak ng Diyos? Kung pabibiliin ka ng nanay o tatay, sino gusto dito maging tatay at nanay niya si Bill Gates? Yan ba si Bill Gates? Yung isa kasi parang malungkot eh. Medyo siya na lang natin. Halimbawa, sinabi sa iyo na kamag-anak o anak ka pala ni Henry C. Okay ba sa iyo? Parang malungkot po kayo. Parang ayaw nyo. Di ba parang, pag sinabing anak ka ng ganun tao, bang sarap nun? Guloy mo na sa lahat ng SM pwede nang pumasok na wala kang babayaran. Kasi ako po, bakit ko nasabi yun? Nung ano kasi ako, college ako, nag-aaral ako sa PMI. Sino po nakakaroon ng PMI? PMI. Ayan, nag-aaral ako sa PMI. Ang mantasang malapit sa ilog. Hindi. Ano po yun? Philippine Military Institute. Maritime Institute. Sorry nakalimutan ko na. Dahil na PMI. Yung may-ari po ng PMI, yung matanda, lolo ko. Cloma yung middle name ko eh. So, nung nag-aaral ako, ang yaman ko po nung nag-aaral ko ako ng college eh. Ang ginagawa ko, ang pangalan dyan, pag sinasabi yung pangalan, ang gagawin ko, Romulo, lalaki ko yung Cloma, tapos yung laso maliit. Bakit? Para mapansin na ako ay isang Cloma. Kaya nung nag-aaral ako, pasensya na po kayo, sabi ko sa inyo ito, school bukol po ako yung college. Nakatapos lang ako dahil ako nung may-ari nung PMI. Yung po istorya. So ano yung sabihin? Anak ka lang ng sikat na tao dito sa buong mundo, sa mundo, maganda na. How much more pa kaya kung ikaw ay magiging anak ng Diyos na nagmamay-ari ng entire universe? Pasok tayo sa tinatawag na wealth
ng mundong ito, tayo ay kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng meron. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung ano na yung kalalagayan mo sa buhay. At tayo dadako sa ating natawag po natin communion, ang tanong lang, ikaw ba ay tumanggap na sa ating Panginoon? Bakit? Sinasabi ito. Kasi pagtatake po ng communion, pagpapakita po ito ng pagrespeto natin sa ating Ama na nasa langit. Bakit? Gagawin natin, aalalahanin natin na minsan pumunta rin ang aming Panginoon sa lupa para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Ito po, aalalahanin natin ang pagpunta rin ng ating Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik. Kaya lang, ang tanong ko, kasama ka ba sa kanyang pagbabalik? At ang binibigyan lang niya ng karapatan na mag-take nito ay yung kanyang mga anak, yung kanyang mga sumampalataya sa kanya. At palagi ko pong sinasabi, ang pag-take mo ng communion ay hindi ibig sabihin ligtas ka. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pag-take ng communion. Kaya ka mag-take ng communion dahil ligtas ka na. Bakit ligtas? Tinanggap ang ating Panginoon at ikaw sumampalataya sa kanya. Kaya again, kung ikaw hindi ka nakasiguro na meron ka ka-apply sa ating Panginoon, ako'y mananalangin ng isang pagtanggap, pagbibigay ng buhay sa ating Panginoon, at tangkinin natin na sarili namin panalangin, ang panalangin ito, pagpapakita po ito ng tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ito ngayon. Tayo po mananalangin. Kapatid, sa mga oras ito, ang sabi ng salita ng Diyos, ang po pwede na makapag-partake ng communion ay mga tao na talagang may kaugnayan o tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang sarili pangtatagpagligtas. At ang communion ay hindi simbolo para ikaw maligtas. Kaya tayo nagtitake ng communion dahil tayo ay meron ng kasiguraduhan na meron kaligtasan. At ang kaligtasan, nasa pangalan lang ng ating Panginoong Jesus. Kaya ako'y mananalangin ang isang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, at ikaw ay aniyan mo na sumunod sa panalangin ito, angkinin mo na sarili ng panalangin ito, pagbibigay ng respeto sa ating Panginoon at pagbibigay ng ating sarili sa ating Panginoong Jesus, at sinasabi natin, angkinin natin na tayo siya lang ang pag-asa natin sa buhay. Panginoong Jesus, narito po ako. Isang taong kasalanan, isang tao na nangailangan po ng iyong kalinga at ang iyong pagmamahal. Lord, ako po ay nananalig at sumasampalataya na dahil ikaw ng Panginoon Jesus ang pagkasok sa buhay. Binibigay ko, kinukumit ko ang aking sarili sapagkat naniniwala ako, ikaw lang ang tanging pag-asa ko at ikaw lang ang po pwedeng magligtas para sa akin. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakamali at sa lahat ng aking pagkakamali. In Jesus' name, pray. Amen. Tinatawag ko po, Pastor Marley, ang ating kapatid na SP, kapatid na Luisa, para sa ating communion. Ang isa po sa pwede ng kailangan para po sa pagtake ng communion ay kung tayo po'y meron mga pagkakamali, meron mga pagkakamali. Kaya sa pagtake po natin ng communion, tayo po'y ibalik sa ating Panginoon at hingin natin ang tawag ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. At siya rin mismo nagsabi, ang sino maglalapit at magpapakumbaba at hihingi ng tawad at sasabihin ang kanyang pagkukulang, tayo patatawarin. Kaya huwag na tayo dalawang isip. Gawin natin yung pinakamaganda at maayos para sa ating Panginoon. Sige po, pwede na po tayo kumuha ng mga elemento sa ating Panginoon. Pagkakuha po natin ng elemento, patuloy po tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo ng tawad, pagkakalagay na natin sarili sa ating Panginoon. Tayo po tuloy. Hawakan po natin ang nakal. Panginoon namin Diyos, luwas ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po hindi karapat dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Cristo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na payuboy sa krus. Patuloy po ninyo pag-alabin ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon,
binibigay ko naman sa inyo, noong gabing sa ipagkanulo, ang Panginoon Diyos ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, itong aking katawan na inihandog ko para sa inyo, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Hawakan po natin sa araw. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus, nagbuhos sa krus ng Kalbaryo, siya nagugas sa aming kasalanan upang kami maituring mo mga anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa kalamalakihan ng iyong pangalan habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Gayun na naman, makatapos kainin ng tinapay, hinawakan ng saro, sinabi ng ating Panginoon, itong kopa na bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo, tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain ngayon ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang uling pagbalik. Sabay-sabay po natin ninyo. Tayo po natin sa Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat dahil kami ay binigyan mo po ng karapatan na gawin ito ng mga bagay. At Lord, kagaya po ng sinasabi ng iyong mga salita, pangahawakan po namin ang sinabi mo, na dahil sa iyong mga lalaki kami nagsagaling. Kaya kapatid, sa mga oras ito, ano man ang iyong pisikal na karamdaman sa mga oras ito, ito yung pagkakataon na pwede mong hiling sa ating Panginoon ang kagalingan. Sabihin mo sa Kanya, bigkasin mo sa Kanya. Opo, Panginoon. Salamat po sa kagalingan sa akin po. Ubo, ubo kaya ng pagaling. Ito ang karamdaman. Ngayon na rin, emotionally, mayroon ka problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong mga anak, kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela. Ito yung pagkakataon na palayain tayo doon sa emotional problem natin. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon, kung ano yung nararamdaman mo sa mga oras ito, huwingin yung ating Panginoon. Natulungan tayo. Matuto tayong patawad at matuto tayong humingi ng tawad. Dahil ang ating Panginoon, siya mismo nung nakapako sa krus ng Kalbaryo, hindi pa tayo humingi ng tawad, pinatawad na niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nararapat lang, nagayahin natin yung kanyang sinabi na patawarin natin ang mga tao na nagkamali sa atin. O, Panginoon, palayain mo namin. Matuto kami magpatawad at matuto kami hindi ng tama. Ngayon na rin, may mga bagay na umaalipin sa atin para totoo makasama tayo sa ating Diyos. Makalaya tayo sa mga bagay na ito. Tulungan tayo ng Diyos sa makalaya sa mga spiritual na pagkakaalipin natin. Katamaran, tulungan tayo ng Diyos maging masipag tayo lalo sa kanyang pag-aaral na kanyang salita. Lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Lord. Dahil makakatulong ito sa atin para mas maging malakas lalo ang ating pangangalaman. No. Idolatry, witchcraft, horoscope, lahat ng mga bagay na ito magpapalayo sa atin sa Panginoon. Tulungan tayo ng Lord na makalaya sa mga bagay na ito. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito, kagaya ng ating pinag-aralan sa bagay nito, ang kayamanan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kailangan lang, lumapit tayo sa Kanya, magpasawag tayo sa Kanya, at sundin natin ang Kanyang kalooban. At maniwala ka kapatid, kagaya ng Kanyang sinabi, hindi niya pakukulangin ang Kanyang mga anak. Kailangan lang matuto tayong gamitin ng tama yung mga resources na binigay sa atin natin Panginoon. Gamitin natin ng tama para sa kapurihan ng pangalan ng ating Panginoon. Opo, Panginoon. Ganyan rin, salamat po Panginoon sa anong kapatid nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kanilang anniversary, kung paano pinagpala ng makarang taon, lalo nilang maranasan ng pagpapala na tanging sa ilaw ang tatakwan. Salamat po sa extension ng buhay. Salamat po sa extension ng pagkasama ng isang pagkasama. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga natapos na halalan na kung sino man yung mga nanalo, gampanan nila yung tungkulin ng pinangako nila
Lalo-lalo na kung ito pinangako nila para po sa inyo. Magawa nila ito ng tapat sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, kagaya kay Haring Solomon, humingi ng karunungan at kaalaman na gampanan ang tungkulin para po sa kanyang bayan. Kaya maraming salamat po sa mga nanalo at gamitin mo po sila na para daluyan ang pagpapala at magawa po nila yung mga nararapat. Doon sa mga hindi naman nanalo, kaya niyo po, Panginoon, magkaroon ng puso na maghilom na matuto po na tanggapin kung ano man ang inyong kalooban. Ganyan rin ang palayan po man sa Pilipinas, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man o national, pagpalayan po, Panginoon, sila, makita po nila, Panginoon, na sila ay nahalal o inalagay sa mga posisyon yan dahil kalooban po. Pagpalayan rin, Panginoon, ang aming mga sundalo, ang aming mga kapulisan, na siyang ginagamit po para sa peace and order ng aming sa Pilipinas. Kasi naniniwala po ni Panginoon, kapag ang lahat ng sundalo ng kapulisan may banal na tao sa iyo, for sure, magkakaroon po ng knowledge at wisdom, magsisimula po ang kayusan at tagumpay ng peace and order ng aming bansa. Pagpalayan mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid ng mga Israelita, kasi ito mismo nagsabi sa iyong mga salita, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalayan. Kaya pagpalayan po sila, Panginoon, hayaan mo makita nila ang kahalagahan na talagang pagbibigay ng kanilang mga sarili para po sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, totoo na magtiwala po sila sa inyo, hindi doon sa mga makabago nilang mga armas, kundi yung binibigay po ng provision at karunungan sa kanila, malaman at maalala po nila dahil sa inyo, kaya sila nagtatagumpay. Pagpalayan niyo, Panginoon, ang isang linggong gawain namin. Lahat ng papasok sa trabaho, sa eskwela, maayag ang iyong kabutihan sa lahat. Nakita po nila na kami talaga ay yung pinagpala. Pagpalayan rin, Panginoon, ang aming kapatid na sumusubaybay sa ganitong gawain, mga taga-Pangasinan, pangunan ng kapatid na Totong, kanyang pamilya, mga taga-Laguna, na pinapangunahan ko ng kapatid na Dada, kanyang asawa, mga kapatid namin na sa Bat 79 na nanonood din sa ganitong gawain, hayaan mo makita po nila ang kahalagahan ng ganitong gawain. Muli, Panginoon, sa pagpasok ng isang linggo na naman, marami kaming gagawin, maraming trabaho kaming gagawin, pero salamat. Dahil alam po namin, bibigyan po kami ng kalakasan at magtatagumpay kami sa lahat ng aming gagawin kasi hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, nagpupuri ang kapasalamat ng Panginoon sa napakagandang gagawin sa amin sa buong sa linggo nito at naniniwala po kami na mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen!